Good afternoon to everyone and welcome to my channel, and it's me again, ang inyong chismosong kaaldang vlogger. Gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik, nanonood, sumusuport at sumusubaybay ng mga content ko here on my YouTube channel. Huwag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw. I'm sure na hindi ninyo pagsisasihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan. And syempre, huwag kayong mag-i-skip ng segment, okay? Buuin nyo to mula umpisa hanggang hulihan. And syempre, pakishare ito sa mas nakararami para mas lalong lumaganap ang ating video ngayong araw. So ito na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Gaya, ang ganda, no? Ang ganda ng family tree talaga ni Arjo Atayde. Ang ganda. Talaga, kaya pala may pinagmanahan, guys. May pinagmanahan. Kabago-bago lang sa politician or sa politiko. Diba? Nangurakot agad. So, ito na guys. Watch this. Mamaya ipapaliwanag sa inyo ng bumbo. So, ito na guys. Watch this. God gave me you. May naman, sugal endorser na nga, may asawa pang korap. Kung hindi nyo alam, yung tatay ni Arjo Atayde na si Art Atayde ay dating leader ng isang sindikato na sangkot sa mga kidnap for ransom, carnapping at murder noong 1992. Tsaka dati ang naaresto, hindi lang nakulong, ginawa pang state witness eh. So hindi malabo yung mga allegation dyan kay Arjo knowing na ganito yung family background niya. Tapos itong sila Main, parating may monthly na out of the country. Ano, saan galing yung pera nyo? Bingo Plus? At kung nakita nyo na ngayong recap, so once again si TTO sa mga admins, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Kaya pala guys, diba, sa sobrang ganda ng pamilya ni Arjo Atayde or ng family Atayde, sobrang gaganda guys ng ugali. Grabe, sobrang gaganda, sobrang na-nice, diba? Kaya pala, kabago-bago lang sa politiko or sa political personality, nangurakot agad. Kasi nga, diba, alam niyo naman yung tatay niyan, kidnap for ransom. So, kung alam niyo yung kwento na yan, ay nako, talagang, diba, kabago-bago pa lang niya, kabago-bago pa lang ni Arjo sa politika. Yan pala, may pinagmanahan, may kasabihan nga tayo, diba? Like father, like son, diba? Kung ano yung ginagawa ng ama, siya din naman talagang gagawin ng anak. Ang kaibahan nga lang si Arjo, hindi niya ginagawa ng kanyang tatay, okay? Ang ginawa niya, ninakawan niya yung mga Pilipino. Yun yung masaklap, okay? Pero mas yung pinagpuso, diba? Mas masakit yun. Pero kung manakawan ka din, mas doble, triple talaga yung makunakawan ng buong Pilipinas. Mas triple, quadruple talaga yung sakit nun kaysa dun sa kidnap for ransom, diba? Diba, napakaganda talaga ng pag-uugali nila talaga. Ugaling ganun talaga yung pag-uugali nila. Hindi na nagbago, diba? Tapos, wag ko lang talagang mababalitaan na nagsisimba yung mga yan na. Kasi guys, pag nagsimba yung mga yan, naku, diba, hindi yan tatanggapin sa simbahan. Gumagawa ng kasalanan yan, tapos magsisimba. Diba? Buti na lang yung nanay, no? Buti na lang yung nanay. Ay, yung nanay hindi ko sure. Kasi, diba, yung pamilya niyan, alam niyo naman. Kaya pala ito kaya pala madaling yumaman tong mga to. Kasi nga, diba, hindi naman magandang pamamaraan ang kanilang pera ng kinikita. Lalong-lalo na, diba, yung pinapalabas nilang mayaman sila, yung pinapalabas nilang rich kids sila. Mga mukhang hindi rich kids diba? Mga mukhang hindi mayayaman. Yun pala guys, galing pala sa masama ang perang kinikita nila. Oh my gosh, naku, ingat kayo dyan, lalong-lalo na yung tatay niya, naku.
'Di ba, Dawit na ngayon yung tatay niya, hindi lang siya. 'Di ba, hindi lang si Spotted ang talagang minamalas ngayon, pati yung tatay niya. Nahalungkat na ngayon yung mga kamalasan ng tatay niya noong araw. Um, Noong binata pa, na itong mga trabaho ng tatay niya, imbis na magtrabaho ng manangal, gumagawa ng masama. 'Di ba? Tapos namanap ni Arjo or ni Spotted, 'di ba? Kaya pala, no wonder kung ba't kayo agad-agad yumaman, ba't kayo agad-agad nagkaroon ng mga ari-arian na pinagyayabang ninyo, ay hindi naman pala galing sa mabuti ang kinikita niyan, or hindi niya naman sa mabuti na pundar yung mga yan, di ba? Or hindi niya naman pinagkakitaan ng bonggang-bongga yan, di ba? Kung kumita sila ng masama or kumita sila ng mabuti, hindi nila gagawin yun, syempre, di ba? Kaya pala ang dalas-dalas ninyong magyabang, ang dalas-dalas ninyong kaya pala wala kayong patakot-takot kayong magwaldas ng mga pera, magwaldas ng ganito, magwaldas ng ganyan. Kasi ganyan pa rin gawain ninyo. Naku po, Diyos ko po. Lalong-lalo na yung ama, di ba? May pinagmanahan pala. Diba? Ngayon, subukan nilang itanggi ng mga lumalabas-labas tungkol sa mag-amang Spotted at dun sa tatay niya. Kung totoo talaga lahat ng mga lumalabas sa kanila, kasi nga, hindi naman kami gumagawa ng kwento, hindi naman gumagawa ng kwento yung mga nababalitaan namin, no? Totoo pa rin kasabihan, no? Kung ano yung ugali mo na po, siya din magiging ugali ng anak mo in the future. Yan na nga, diba? Kung ano yung ugali, kung ano yung ginagawa ng tatay ni Spotted noong araw, ginagawa na rin niya worst. Mas worst lang talaga yung ninakawan na ng pondo yung Pilipinas. Yun yung masakit. Yun yung worst case scenario doon, mga ka-ADN, diba? Ang ganda nga ng family nila, no? Dapat talagang tularan. Diba? Mga utak na gumagawa ng masama yung pamilya. Diba? Tapos sasabihin nila, artista lang sila, diba? Galing sa mabuti yung pera nila, galing sa ganito, galing sa ganyan, galing sa mabuting pamamaraan, diba? Binuhay sila ng ganito, ng pamilya nila, ng mga magulang nila, binuhay sila ng tama, binuhay sila ng barangal, diba? Pero sa totoo naman pala, hindi naman pala sa marangal galing yung pinabubuhay sa kanilang magkapatid or sa kanilang magkakapatid, kundi sa masama ng galing, diba? Sa kanilang Coranza. Alam niyo naman yung issue na yan. So, diba, nababalita na natin yung mga ganyang issue, mga ganyang balita noon pa man, mga ka-ADN na yan ng tatay ni Spotted, sangkot nga sa mga ganyan na issue, or sa ganyan na talagang nagkakaroon na talaga ng ganyang issue, which is true, diba? Which is legit naman ngayon. At ngayon, guys, after few years, diba, after ages, nangyari naman ngayon sa anak nila ang nangyari dun sa tatay, diba? Diba? Okay, hindi okay yun, masamang gawa ng mga yan, masamang tularan yung mga yan. Kaya please lang, wag ninyong tutularan ang mga ganyang tao. Siyempre mga ganyang gawain, siyempre ba yan, magagalit si God din, siyempre, diba? Eto lang nga, kung nagsisimba sila, hindi ba sila natatakot na sa lahat ng kasalanan nila, di ba? Nakakapasok pa sila sa simbahan, nakakapasok pa sila sa bahay ng Diyos, sa bahay ni God, di ba? Nang hindi nasusunog ang kanilang kaluluwa, di ba? Nang hindi nasusunog sa
black na usok yung kanilang mga kaliwa, hindi ba? Di ba? Sa mga ginagawa nilang masama. Ang ito kaya pala may karapatan silang magyabang. Nagyayabang sila lagi ng nagyayabang. Yun yung napapansin ko. Tapos nagtataka din ako dahil nanonood din ako ng mga videos nila. Saan galing yung mga naipundar netong pamilyang to? Saan ang galing? Yung naman pala, galing dun sa pinagpasan song. Yung mga pinagyayabang nila. And syempre, yung iba dyan, yung mga kasalukuyan na ngayon, bahay sa France, yung helicopter, sariling bahay ng kapatid yung 23 years old na artista lang naman yung trabaho, yung resort, beach resort ng nanay niya, beach house ng nanay nila, diba? Galing pala din sa masama yun, which is a flood control project. Bunga ng masasama ang kanilang mga pinupundar, diba? Diba? O yung mga natatamasa nila galing pala sa masama, diba? Diba? Naniniwala ako sa karma. Karma is real. Karma is darating at darating din yung karma nila, which is ngayon na nga lahat ng mga nadaranasan nilang karangyaan ngayon babawiin at babawiin yan, lalo na kung hindi naman galing sa kabutihan or sa mabuti ang kanilang kayamanan, galing sa masama, babawiin yan at babawiin yan. Yan yung tatandaan ninyo, walang permanent sa mundong ito, okay? Lalong diba? Hindi na sana mababringing up tong issue na to, itong like father like son, kung ano man ang ginawa ng tatay in the past o yung inugali ng tatay in the past, siya din uugaliin ng anak in the future. Tignan nyo naman ngayon, inugali na ni Arjo Atayde yung ugali ng tatay niya, diba? Ang kaibahan lang, hindi siya nangingidnap o ransom, okay? Ang matindi lang talaga is nambubulsa siya ng mga kaba ng Pilipino na dapat tayo'y nagpapakasasa, tayo'y nagpapakarangya sa mga pinaghihirapan natin, diba? Diba? Yung nanay niyan, ayoko na lang magsabi kung anong trabaho niyan before, diba? Na bago mag-artista yan, diba? Dahil hindi naman talaga pagiging artista ang trabaho niyan, diba? Alam niyo na kung ano yung trabaho niyan in the past. Kaya yung pamilya na yan, pamilya marumi yan, pamilyang masama ang gawain yan, yung tawag ko sa kanila ngayon, o yan yung tatawagin natin sa kanila mula ngayon na yung ginagawa nila, yung mga pinagagagawa nila noon, talagang mahahalughog at mahahalughog talaga. Oops, subok-subukan nyo lang magmalinis, hindi na uubra yan kahit na ilang beses pa kayong magmalinis, ilang beses pa kayong mag-inarte, ilang beses pa kayong umiyak-iyak, mag-deny sa mga lumalabas-labas dito na issue. Talagang legit naman talaga pinag-ransom yung asawa mo si Art Atayde, tapos yung anak mo si Arjo Atayde, diba? Magnanakaw ng kaba ng Pilipino. So, diba? Tapos ipagtatanggol pa ng kakunting fans na hindi pa naman totoo, hindi pa naman legit, hindi pa naman, wag kang manghusga agad, ganyan, diba? Nek mo, ito na nga yung totoo, bubulag-bulag pa kayo, diba? Mga tanga-tangaan pa kayo, so hindi nakauubra sa amin yan, diba? So, babi ng mga ka-ADN, I love you all, have a nice day, keep safe, and God bless everyone. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, and syempre, huwag ninyong kakalimutan na i-click ang notification bell para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang manonotify sa aking mga susunod pang i-upload na mga videos. So, babay na mga ka-ADN, I love you all, have a nice day, keep safe, and God bless everyone. Bye-bye, I love you all, enjoy watching, and guys, ipahabol ko lang
ihabol ko lang, medyo kahit anong gawin ninyong pagtatakip dyan sa mga baon nyo, aalingasaw at aalingasaw talaga yan. Diba, yung mga hindi nyo na, yung mga nakalimutan nyo na in the past, talagang makakalubhog at makakalubhog din yan. Yan yung tatandaan mo, okay? So, bye-bye na. I love you all. Enjoy watching, everyone. See you on my next video. Bye-bye! God gave me you to show me. May naman, sugal endorser na nga, may asawa pang korap. Kung hindi nyo alam, yung tatay ni Arjo Atayde na si Art Atayde ay dating leader ng isang sindikato na sangkot sa mga kidnap for ransom, carnapping at murder noong 1992. Tsaka dati ang naaresto, hindi lang nakulong, ginawa pang state witness eh. So hindi malabo yung mga allegation dyan kay Arjo knowing na ganito yung family background niya. Tapos itong sila Maine, parating may monthly na out of the country. Ano, saan galing yung pera nyo? Bingo Plus?